Hello. Ayan, thank you po. Ayan, okay na siya. Share ko ulit yung screen. Dito na tayo. Ayan. Wait lang. Yeah. Okay na po ba? Nakikita niyo yung screen, guys? Okay Yes, po. each. Yes Thank you, po. thank you. Thank you po. All right. And then, ano kasi yung last na sinabi ko? Ayun, yung follow students class or lesson preferences. Basta sundin nyo lang, basahin lang kung ano yung kailangan ni student. Speak slowly, ganyan-ganyan. So, ganito po yung itsura niya. Example. Ayan, masyadong maliit. Nakikita nyo po ba? Sorry, masyadong maliit. Nakikita nyo po? Yes po. Ayan, Sinuzoom ayan. lang namin. Sige, sige, thank you po. Ayan siya. So, example, ito yung profile ni Ay hindi, hindi 'to. Ito yung detailed report, sorry. Ito muna ha, ito po yung 2.2.2. Ito yung sample detailed report. Ito yung gusto ng mga parents, no? Halimbawa yung anak nila, pangalan Shishi, ayan, tapos textbook. Open up, for example, 3, yung title ng textbook, unit 2, level 4. Tapos next lesson, page. Malalaman naman po ninyo yan kapag pumasok kayo sa company. Makaka-follow kayo dun sa, yung iba ho may training talaga. Kasi may sarili silang textbook, ganyan. So, i-discuss nila yun. So, you don't have to worry. Ipo-provide nila yan sa inyo. Ito example lang po. Then, Unit 2, Level 4, ganyan. Ano yung next lesson? 84, page 84, letter B, activity. Ayan. Tapos, ito yung gusto nila, yung mga parents, halimbawa yung words or phrases na natutunan nila sa klase mo is difficult. Teacher, what is difficult? So, yan, isusulat ninyo yan sa detailed report na ng lesson. So, susulat mo, ay, si student, hindi niya alam yung difficult. So, isusulat niyo dito, difficult, hard, or tough. Tapos, magbigay kayo ng example na sentence, sample sentence. The exam was too difficult for me. Ganyan. Tapos, pag phrase naman, halimbawa, yung over the moon, nag-suggest ka, lagi niyang sinasabi, very happy. My family is very happy. Pag redundant na, parating sinasabi yung very happy, ipasok mo na si over the moon. Oh, there's this phrase called over the moon. Do you know what is the meaning of over the moon? No, teacher. Gaganon siya. Tapos explain mo na. I'll give you an example. Ganyan-ganyan. Yung mga ganun ba? Ayan. So, isusulat lang ninyo. So, maximum of 3. Pag minsan 2, okay lang. Hindi, depende po sa company ha, kung ilan ang gusto nilang words or phrases na i-share ninyo sa report ninyo. Ayan. Pwede naman din wag na kayo magbigay ng example. Yun na lang difficult. Yun na lang word mismo or phrase. Pwede lang yun. So, bahala po kayo. Okay, so ito example lang para may idea kayo kung paano ang ginagawa namin or yung mga pwede ninyong gawin. Ayan na mas maganda. And then, letter B, pronunciation. She, ito yung pronunciation na nalalaman niya. Awesome, interested. So, ganito po yung pagtuturo ng pronunciation. Awesome, awesome, awesome. So, kung paano niyo sinabi, yun lang ilalagay ninyo. Tapos maglalagay ng slash sa last. Parang ganun. Para ibig sabihin ng parang pronunciation niya. Ganyan. Interested. Ayan. Bawat syllable, binibigyan natin ng dash. Interested, parang ganyan. Usually, ayan, yung usually talagang wahli. Ako, ganun po kasi, you. Pag minsan, sinasabi ko, you, ikaw, you, gaganon ako para masabi niya, usually. Kung saan yung mas way na madali sa kanya. Yun ang ilalagay ninyo. And then, yung letter C, sentences. Kung meron siyang, eto, grammar na to, ayan, kung mali yung sentence niya, you said, she don't have time learning English. Better, she doesn't have time to learn English. So, yung mga basic lang po, no? Ayan siya. So, ganyan lang po. Pwede naman, wag mo nang sabihin na you said. Ito na lang sabihin mo, she doesn't. I-capitalize ninyo. Guys, napaka-importante nito. Take note. Capitalize ninyo yung word na corrected. Halimbawa, she doesn't have time to learn English. So, nakita niya naman po sa example, di ba? So, ganun po siya. Yung pagko-correct ng mga mistakes ng students natin. Okay, may questions po ba? May questions, mga teach? Wala po. Okay, clear naman po. Okay, okay. Po, ito So, po. yes, yes. Okay, so ganito po yung detailed report niya. Okay? And then next one is, ito yung sample student profile. Pag pumasok ka na sa company, bibigyan ka niya ng student,
at babasahin natin yung kung booking man siya or ano, nakasensa, booking or ano, regular, ay hindi, oo, or regular, no, regular students. Makikita natin yung profile nila. Student A, example, babasahin mo, 8 years old lang si Shishi, beginner siya. Tapos active siya, talkative, ganyan. Pero syempre, mali-mali yung English niya. So, i-take advantage mo na yun. Yung marami kang matuturo kasi gustong-gusto ng parents yun. Syempre, sip-sip tayo dapat sa parents para tayo lagi yung i-book. Diba? Ganun siya. Kung gusto natin na may regular tayo. Para may regular kita. Okay? And then, gusto ni Shishi likes dancing and drawing. So, kapag first time ninyo kay student na ma-meet ka, may small talk tayo eh. 'Di ba? May small talk muna tayo, guys. Pagkatapos ng greetings, ganyan. Small talk at least 5 minutes ko yun later. So, dito ka magre-rely dun sa profile niya. So, what do you like doing? Gaganyan ka, ganyan-ganyan. Ganyan. Tapos, I like dancing. O, yung mga ganun, di ba? So, pag di ka sumasagot, do you like dancing? So, a-action ka ngayon ng dancing. Yung mga ganun ba, guys? So, at least dun may small talk ka na. Di ba? And then, ang gusto ni student, speak in normal pace. So, wag masyadong mabagal, wag masyadong mabilis. Normal lang. Tapos sabi niya, improve my pronunciation, pakinggan mo siya ngayon kung ano yung mga mispronounced words niya. At doon mo siya tutulungan. Okay? Then, introduce new words or phrases as much as possible. So, ganun din yung the rest of the students. May kanya-kanya silang mga personality at mga demands sa mga teachers. Okay? And then, do you have questions here? Meron po ba sa student's profile? Wala po, teach. Okay, thank you. Alright, next naman. Ayan. Ito naman, papakita ko sa inyo yung mga students, yung mga actual kids lessons ko, no? So, konti lang. Huwag natin tapusin. Ito, si ano. Ito, nonchalant siya, guys. Talagang, ito yung mga klase ng student na ang hirap. Pero kailangan i-enjoy mo siya. Ang hirap niyang pasalitain. So, ito yung gagawin natin, ha? Tingnan mo kung anong gagawin ni teacher. Na-share ko ba yung ano, sounds? Hindi, no, guys? Andali, No ulitin. sound. No sounds Oo po, nga. teach. Oo nga, sorry. Okay, ulit. Okay na? Okay? Po. Okay na po. Thank you. Hello! Hi, Oliver! Can you hear Teacher Vicky? Hi! Hi! Hi, Oliver! Can you hear Teacher Vicky? Can you hear Teacher Vicky? Yes or no? Tulala lang. O, diba? Meow. Can you hear Teacher Vicky? Yes or no? Yes? Ayan guys, nakita niyo 'di ba hindi siya sumasagot. So, gagawa tayo mga paraan para makuha natin yung attention niya. Actually, nakikinig siya pero hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. So, iga-guide lang natin siya at saka dapat patience talaga, 'di ba? Okay lang 'yan, enjoy natin yung work natin. Masaya talaga pero kahit ma-effort, worth it naman at the end of the day. Ayan, tignan natin ha. Teka lang. Ito siya, sasagot na siya. Kapag guys, zero level yung sobrang beginner siya, mamaya ko na-discuss. Gamit tayo ng, mamaya na nga. Yes? Dito muna. Okay, let me see. So, can you hear teacher? 你 Yes? 能听见老师吗？ Yes? 你能听见老师吗？ Yes? You can hear teacher Vicky? Okay. O, di ba guys, sumagot siya? Kasi gumamit ako ni Google Translate, yung merong boses ng Chinese. Yan, pag di na talaga siya sumasagot, yun ang last resort natin para maintindihan tayo, yung Google Translate na Chinese. Tapos paparinig natin sa kanya, doon siya sasagot. Kung ano bang pinagsasabi nito? Sasabi niya siguro sa isip niya, di ba? So, i-Google Translate natin siya. Ayan, ganun lang yung mga technique, okay? So, ayan, pag hindi tayo, hindi natin napapasagot kung ano-anong gawin natin. Ayan, gamit tayo ng Medicam, kung may mga anak kayo, may mga toys kayo, hiramin nyo muna, sandali.
Ayan, tapos yun ang mga pakita ninyo. Tapos i-direct nyo na sila nun sa lesson pag nakakasunod na siya. Okay? Then next one, try natin yung iba. Ito din, ganito. Ito si Kevin. Yes? Yes. Oh, that's good. You can see Teacher Vicky? Yes. Yes, that's nice. And also guys, no, kapag pala intro, lagi na tayong technical check tayo lagi. Yung can you hear me? Ayan, ayan yung mga favorite ng mga teachers pag ESL na kayo. Yan ang pinakaunang can you hear me? Can you see me? Yung mga ganyan. Yan ang ginagawa natin lagi, okay? It's all right. How are you today? How are you today, Kevin? I'm fine. Wow, that's so nice. Say, I'm fine. I'm I'm fine. very nice. All right. Okay, so You a good collector. let's Eto guys, isa rin din ito, no? Ako kasi, di ba kapag teachers tayo, kanya-kanya tayo ng technique, ng method, ng mga style, ganyan. So ito, na-acquire ko lang yan sa experience ko. Ang ginagawa ko kasi, bago kami mag-start ng lesson sa mga students, naglalaro muna kami. Pero hindi all the time, ha? Kapag medyo feeling ko, nagsasawa siya or something na, kapag regular student, ha? Kapag medyo na siya, bored na siya, yung parang alam ko na yung gagawin ko, yung mga next na sessions na, parang ganun na yung mga expectations niya, para maano siya, para ganahan ulit siya, ang ginagawa ko, naglalaro kami bago kami mag-start ng lesson, at least mga 5 to 7 minutes, ganyan. Ayan, katulad nito, naglaro muna kami kasi regular class na, regular student ito. So, ganun muna din ang gawin ninyo. Actually, sa akin lang to, hindi naman sinabi ni company na maglaro kayo. Syempre, ito yung teaching style ko eh. Gusto kong magstay sa akin si student eh, di ba? So, gusto ko, yung mga bata, gusto nila naglalaro. So, why not introduce them educational online games, di ba? Basta educational, guys, ha? Ayan. Ito yung ginagawa ko, which is effective. Kaya, gawin din ninyo to kapag medyo may regular students na kayo. Okay? Then, put wait that lang. in the basket. Wow. All right. Ayan, share ko sa inyo yung mga online games na after ng pangalan nito ng session natin, okay? Para i-save ilagay ninyo sa folder ninyo ito yung mga games na para sa mga students ninyo, okay? So, ayan. And then next, so ganito lang siya, guys, ganun lang. Next one. Ito naman, guys, gusto kong ipakita sa inyo, kahit kids ang mga tinuturuan natin, may mga company na gusto nila formal attire tayo. Meron namang t-shirt lang ang gusto nila, katulad ng mga previews. Ito, katulad nito. Hi. It Ayan. want to give it. Ayan, kahit na anong isuot mo, ganyan. Pero at least make sure na presentable ka pa din, di ba? Ayan, kasi mga bata yung mga kausap natin eh. So, meron kasing company na gusto nila, formal ka pa din. So, iba-iba yung gusto ng mga company, so mga requirements nila. So, ayun, follow the rules lang sa kanila. Game, okay? And let me share my screen. Can you Ayun, guys. So, para hindi na lang tayo humaba, ganyan lang siya. Okay? Basta, ito, nasa next slides yung mga, highlights nito. Hello? Ayan, okay. So, ito naman, may questions ba dun sa mga kids na lessons? Or meron kayong mga, mga pampagulo sa isip ninyo? Paano ba yung mga bata turuan? May questions ba, guys? Habang may time pa tayo. Yes, dear Maris. Yes po. Teach, paano niyo po pinaghahandaan yung lesson material na ituturo? Like, gaano katagal niyo po ina-analyze kung paano niyo siya ituturo? Okay, good question, Maris. So, ganito siya. Kapag meron kang textbook, tapos ikaw yung regular or something na first time siya, paano siya ituro? Ako kasi, pag nagtuturo ako, quality hindi quantity. Sa isang page, hindi ko siya iiwanan hanggat hindi naiintindihan ng bata. Paulit-ulit ko siya. Kunyari, yung sa isang page, A, B, C. Tapos na kami sa A, B.
C, tapos babalik ako sa A. So, what is ganito? What is this? Apple? Yung pabalik-balik. Kapag na-master, feeling ko okay na siya, move on na ako sa second page. So, ganun po siya, teach. So, kung kayo, kung ano yung pakiramdam ninyo, kung ano yung gusto ninyong teaching technique ninyo, ganyan. So, kayo din ang bahala. Kasi, kasi guys, alam nyo, naka-experience ako nung parent na nag-complain sa akin. Bakit daw ang tagal daw ng mga textbook sa akin, sabi niya ganyan. Gusto niya sa isang upuan, tapos yung buong page, ay hindi buong page yung libro. Sabi ko sa TL ko, sabi ko, yung anak niya hindi naman sumasagot. Yes or no lang hindi siya sumasagot. So paano kami mag-move on sa next page, 'di ba? So sabi ko, um at ang sabi pa ng parents, puro daw kami kanta, puro daw kami videos, puro daw kami mga kung ano. Kasi guys, yun yung style ko eh. Baka, syempre 'di ba, yung parents kasi they don't understand kung ang alam lang nila puro libro, yung mga technical, 'di ba? So, pero kailangan natin ng mga iba't ibang klaseng mga props, ganyan, para makuha natin yung loob ng student. So, kanya-kanyang teaching nga yan, di ba? So, ako, ganun ang sinabi ko sa PL ko. Nag-reason out ako sa kanya, nag-reason ako sa kanya, sabi ko, hindi ko pwedeng mag-move on sa next page, sabi ko. Kasi nga, hindi sumasagot yung student, sabi ko, nonchalant siya, kakong ganyan. So, ayun, so nakinig naman siya. So okay, syempre wala tayong hindi na nag-book ulit yung parents, pero kiber, 'di ba? Kasi ako mas fulfilling kasi kapag may natuturo ka sa mga students mo talaga, may naa-acquire sila sa iyo. Kung 'yun ang goal mo, masarap magturo talaga. Pero kung yung parang para may kitain ka lang, para may turuan ka lang, parang you don't care kung ano man yung feedback or ano man yung mga comment ng mga ng mga parents, 'di ba? So ganun po siya, Teach Marie. Did I answer your question po? Yes po, pero teach, kunyari po parang paano niyo po siya pinaghahandaan, like yung parang on the spot na po ba, or siyempre Okay. binabasa niyo muna, pinag-aaralan niyo muna kung paano siya Mm, tuturo. okay, Gaano okay. katagal po gano'n? Okay. Okay. So, ako kasi dahil maano na yung experience ko, no, dati-dati kasi talagang umaga pa lang, lalo na kung alam mo na yung mga students na natuturuan mo, at the same time, may textbook na silang naka-attached kasi. So, bago yung lesson mo, syempre at least an hour or mas ano pa dun, mas maaga, ginagawa ko, lalo na nung bago-bago ako. Kung article yan, adults kasi yung tinuturuan ko nun eh. Pag article, mahabaan, talagang paragraph, babasahin ko siya. Tapos, syempre, guys, no, ito, to be honest, real talk din. Hindi naman lahat ng mga words, lahat ng mga phrases, ng idiomatic expressions, alam ko. So, kailangan kong i-underline or kailangan kong i-note down kung ano yung mga hindi rin familiar sa akin. So, sa mga ganyan, yun yung mga pinaghahandaan natin. Dapat in advance, pinaghahandaan mo as soon as matanggap mo yung textbook or yung student mo. Basta nakita mo yung booking mo, eto si student, eto yung libro niya, tignan mo na kung ano yung next lesson niya. Makikita mo naman ganito ABC. O pag adult naman, pag article siya, basahin mo na. Tapos mag-prepare ka ng mga open-ended questions. Mga ganun po siya. So, may time tayo para makapag-prepare ng lesson, teach. So, you don't have to worry about that. Meron naman kasi mga sudden booking. When we say sudden booking, ito yung open yung slot mo, pero 5 minutes lang ang break mo. So, nagturo ka ng 7:30. Natapos ka ng 7, hindi. Hindi, paano ba? Ganito. Kunyari, yung next lesson mo, 7:30. Natapos ka ng 7:25. 5 minutes lang. Merong nag-book sa'yo, sudden booking, bigla-bigla. Alam mo, walang booking, pero open yung slot mo. Tapos article pa siya. So, ang ginagawa ko guys, eto technique din ha. Very good question, Maris. Ang ginagawa ko, open si Word. Naka-open si Word, tapos copy-paste mo yung article. Siyempre, wala ka ng time para basahin mo yung article na pagkahaba-haba. Ang gagawin ko, lalagay ko siya sa Word, tapos pag actual lesson na, syempre papabasahin mo sa kanya, pakikinggan mo yung pronunciation and all, at habang nagbabasa siya, kasi mabagal sila magbasa, binabasa ko yung mga yung nasa word. Tapos pag meron akong words na hindi ko naintindihan din, right click mo lang. Makikita mo yung synonyms. 'Di ba guys, sa word ganun siya? Right click mo, makikita mo yung synonyms.
Tapos, pag nakita mo na, tapos sigurado tatanong ni student yun. What is difficult, teacher? Gaganon siya. Oh, difficult. Example lang ha. Or difficult means hard. O kunyari, alam mo lahat. Pero di nila alam na right-click mo na dun sa word. Di ba? Na right-click mo na, synonym mo na siya. You don't have to type. Napakadali lang. Yung isang technique yun na para pag may tinanong si student. Ayun. Tapos, i-share ko din, guys, na paki-note down nyo kung masipag kayo. Kailangan mabilis kayong mag-type. Kasi napakalaki ng advantage niyan sa trabaho natin. Kasi kapag may tinatanong si student at naka-open sa atin si Google, ako, ready talaga si Google, whether you like it or not, naka-ready sa akin si Google. Kasi not every words alam ko. Kaya kailangan hindi natin papahiya yung sarili natin kasi teacher tayo, di ba? So, dapat alam natin lahat. Ayan. So, ang advantage ng mabilis mag-type kapag nagtatanong si student at napakabagal niya magsalita, alam mo na kung anong itatanong niya eh, dun sa article or dun sa ano, i-type mo na agad, matatype mo na agad o di, ayan, ang bilis ng type mo, bago siya matapos magsalita, na-type mo na, alam mo na kung ano yung sagot. So, ganun siya, guys. Okay? So, ano po ba yung mga technique? Ganun eh. Google, tapos yung si Word. Basta pagka open ninyo ng klase ninyo, yun ang mga i-open ninyo. Si Word at saka si Google Translate at saka si Google. Ayan. Any more questions? May questions pa ba? Meron pa po? Wala na. Wala na po, teach. Pero may nag-comment doon sa baba kung pwede ba daw chat GPT. Ay, hindi ko alam kung merong mag-a-allow ng gano'n. Hindi ko pa kasi na-try yun. Wait lang. Siguro pwede siguro. Wait lang everyone na. Pwede din ba ChatGPT? Siguro pwede siguro siya, guys. Pero hindi ko pa siya na-try, ha? Siguro pwede siya. Teka, basahin ko to. Meron pala tayong mga chat dito. Wait lang. Eto. Thank you. Paano po teach ko distracted si student? Sorry si Alili and David. Paano po teach ko distracted si student? Like, gusto niyo po mag-start na pero iba po ginagawa ni student. Ano po ginagawa ninyo? Okay. Good question, si Anne. Ako pag ganyan yung student, yung naglalaro, may ganun talaga. Most of them, ganun sila. Maglalaro, may kinakalikot. Ang ginagawa ko, oh, what is that? Gaganon. Tinatanong ninyo kung ano yung ginagawa niya. Ako ganun. Tinatanong ko, what are you doing? Oh, pag sinabi niya, I'm playing. Gagawin siya, oh, what is that toy? Gaganon ko ako niya. Tapos, kakausapin mo siya kung ano yung gusto niya. Tapos, ayun na. Pag naano niya na, yun yung interest niya yung right at that moment, yun yung interest niya. So, dun mo rin ipunta yung pag-uusap ninyo. Kasi ang gusto lang ng parents, magsalita siya ng English, di ba? Hindi naman tayo puro textbook eh. Ayan. So, kailangan din yung communicate kung paano siya makipag-interact sa atin. So, yun din yung points. Hindi naman tayo kailangan ituro natin yung textbook talaga, yung ganon. Basta as long as nakakapag-practice siyang mag-English, okay na siya. Did I answer your question, Miss Anne, David, Alili? Okay po? Nasagot ko po ba? Okay naman, no? Wala yata ayun siya. Pero hindi siya sumagot. Ayun, big help daw. Okay. Meron pang question sa mga kids? Any more questions? Yung mga pwede nating ma-encounter? Katulad ng question ni Miss Anne? Wala na po? Teach, na kapag may company po ba kayo napasukan na 1 hour duration yung class? Yes, Sa meron kids? po. Ay, sa kids, wala. Adult lang siya, 50-minute class. Sa isa-isang company, i-discuss natin yun sa ang pangalan nito, sa legit companies. So, 50-minute class siya. Pero sa mga bata, yes, merong nagbubook ng 50-minute class. Meron siya, oo. Depende sa parents kung ilang oras kasi yung gusto nilang ipaturo sa atin. Okay, so possible naman yun, magkaroon tayo ng 50-minute class sa isang student. Okay, any more questions? Meron pa po? Teach,
Ano po, may specific po, may mga companies po ba na purely kids lang po ang mga tuturuan? Actually, yes po. And lalo na ngayon sa China, mas marami sila mga bata kaysa sa mga adults. Kaya don't worry, marami sa mga Chinese companies. Ayan. Ano pa? Depende din sa inyo guys kung ano yung gusto ninyong turuan. Pwedeng adults, pwedeng, kasi tatanungin din kayo ng company kung gusto niyo ba ng adults or kids. Pero pag sinabi nilang mas marami kaming students sa kids, syempre doon tayo para lagi tayong may booking. Yes, so ganun lang po siya. Any more questions pa po? Any more? Meron pa po ba? Tungkol sa mga kids, ganyan, teaching technique. Yes, Julie? Is there any time or possible po ba na if ever yung student is not cooperative sa class and then hindi niyo natapos yung lesson? Ay, yes. Yes, guys. Okay lang naman na hindi ako. Like I said before, di ba, na I teach quality, not quantity. So, hindi ko tinatapos yung isang textbook, ay isang page nang hindi na ganun-ganun lang. Gusto ko, ipaulit-ulit ko yun, repetition. Kasi doon tayo natututo, di ba, repetition. So, yun yung style ko. Gusto ko, pag natapos yung A, B, C, babalikan ko siya sa A. So, what is this? Apple, ulit, ganyan. Mga ganun, guys. So, ayun, ganun po siya. Miss ano kasi pangalan niya, Miss Julie. Nasagot ko po ba? Teach excuse po. Yes po. Ano po, kunwari, tapos na po yung 25 minutes class ninyo and then hindi niyo po natapos yung lesson. Mhm. Possible okay. po ba na pwede mo siya ituro ulit next Yes, next yes, yes. meeting Ganun. kung ibubook ka ulit? Yes, guys. Kaya nga, meron tayong report, yung detailed report, yung na-discuss kanina. Asan na siya? Ito yung detailed report, di ba? Ito siya, di ba? So, ito yung next lesson page. So, it's not necessary na kailangan natin matapos yung buong Pero may parent kasi na makulit na gusto tapusin. Di ba? So, ito talaga, pero most of them, kung ano yung next page na saan ka natapos, dun sa oras na 25 minutes, dun mo siya i-end. Yung next lesson, yung next page niya, 84, ganyan, yun ang ilalagay mo. Para makikita ng next teacher or kung ikaw ulit yung ibubuk ng parent, ayun, alam mo kung saan yung next page niya. Okay po ba? Yes, Julie? Did I answer your question po? Yes, kanina po, I was satisfied by your answer. Regarding sa detailed report po, are we going to do that while nagte-take ng class or after ba ng mag-end ng class, or Good. do we have time before another students to come in? Excuse me, good question, no? So, nung nandun ako sa BizMates kasi, no, meron, ang pagsasend ng detailed report, depende sa company. Meron silang cut-off. Halimbawa sa BizMates, hanggang 12 o'clock. Hanggang 12 midnight, dapat na-send mo na lahat ng report mo the whole day. Kung nagturo ka ng madaling araw, nagturo ka ng umaga, hapon, gabi, dapat before 12 o'clock, na-send mo na lahat. So, may ganon. So, depende sa company. Meron naman na hanggang 9 o'clock lang ng umaga ka pwedeng mag-submit. Yung tinuro mo ngayong gabi, hanggang bukas ng 9 o'clock, dapat ma-send mo yung report. You got it? So, depende sa company, guys. So, meron, dahil ako naman, naging pro na ako na ang yabang, Hindi naman, ibig sabihin, dahil alam ko na yung mga susunod. So, dun sa loob ng 5 minutes, nagagawa ko na agad yung report ng last student ko. Para yung next, para pagtapos na yung lesson ko, yung klase ko the buong gabi, alam nyo yun, yung matutulog na ako, wala na akong iisipin, guys. So, masasanay din kayo. Don't worry, masasanay kayo sa ganon. Yung sa loob ng 5 minutes, gagawin ninyo yung report. Ang sarap ng gawin ng ganon, nakaka-challenge. Pero kapag okay ka na, ayan, tapos na yung gabi mo, tapos na yung wala ka lang iisipin na report na isa-send. So, magagawa ninyo yun kapag na kayo, gamay nyo na lahat ang ginagawa ninyo. Okay? So, yun po. Sana po nasagot ko. Teach. Okay lang po? Thanks po. Okay. All right. So, any more questions?
Meron pa po ba? Wala na po? Okay na? Ito naman, pakita ko yung actual adults lesson ha. So, iba yung personality syempre ng bata. Tsaka sa matanda. Alright, yung sa adult naman, ganito, meron kasing company na gusto nila, na okay lang, hindi sila maselan dun sa appearance mo, kahit na shirt lang, as long as comfortable ka, ganyan, okay lang sa kanila. Meron namang maselan na gusto nila, naka-attire, naka-business attire ka. So, yung pag-approach naman sa sa mga adults, ganun pa din. Meron tayong 5 minutes na small talk. So, again, magbe-base ka dun sa profile ni student. Okay? So, example nito ha. Ito, first time ko ito, si ang pangalan kasi nito. Nakalimutan ko. Ito si kuya, gusto niya, siya na lang yung nagsalita. So, the whole session namin, siya lang yung nagsasalita. Gustong-gusto ko siya kasi hindi na ako mapapagod. Lang ako, sulat-sulat lang kung ano yung mali niyang, yung mga mistakes niya sa sentence. So, ito siya. Do Ito you know siya. Shanghai? Ayan. Yes, I do. I live in Shanghai, China, and I work for a foreign company as Italian. Mm-hmm. The foreign company from Italy. Oh. So I must have a meeting 2 times with many foreign people once a week. 2 times. Have a meeting. When I Okay. have a meeting, this Ayan guys, so hindi ko na pahahabain. So itong personality niya, gusto niya magsasalita lang siya. So pag ganun, pabayaan niyo lang siya. Tapos gamitin niyo yung listening skills ninyo, tinatype niyo na habang may mga mali siyang sentences. Tapos para pagkatapos ng klase, doon niyo ilalagay yung mga detailed report, yung mga mispronounced words niya, ganyan. Ayun. Ganun lang po siya. So iba't ibang personality. So ito siya si Kuya. And then yung isa naman, ito naman si Casey, regular student ko na siya. So pagka ganyan, komportable na kayo sa isa't isa. Ang saya-saya ng kausapin, parang kaibigan na lang siya, mga ganon. So example, ganito, no? Tsaka don't forget guys ha, mirroring. Pag sinabi nating mirroring, kung ano yung pinapakita nila, ganon din ang gagawin natin. Si Casey kasi, medyo siya lively, sobra, lively siya. So, lively ka din. Hindi naman pwede yung lively siya, tapos, okay, hindi naman tayo pwede mag-ganon-ganon, di ba? So, mag-mirroring tayo. Just like this one. So, do you have anything to share with me, or let's start the lesson? Okay, maybe we can start. Yeah, sorry, sure. dito tayo. Yung umpisa. Nice to see you Hello, again. good evening. Hi there, good evening too. How are you? O, di ba? Good. That's nice. It's good that I actually see you again. So, Ayan, di ba? Parang parang normal na lang na kayo na hindi na parang lesson na seryoso, ganyan. Ayan, mga ganun lang na klaseng approach. Kailangan, alamin natin yung personality nga ng ating mga students. So kapag nakuha natin yung kiliti nila, guys, tingnan ko lang kung wala kayong mga regular students. Ganun lang yung mga technique, okay? So asan na pa ba siya? Sana. it's okay. I hope that everything will be fine. Yes? Okay, thank you. Okay, Casey. All right. So, do you have anything to share with me, or let's start the lesson? Okay, maybe we can start. Yeah, sure. Okay. So today we have here topic 2, lesson 13. Is this right? Yes? Ayun, di ba guys? Confirmation. So ganun lang naman yung pagka-entrada. Pagkatapos ng small talk, okay, let's start the lesson. So is this the textbook for today? So we have here free talk with topic 2. Ganun lang, confirmation, para you are on the same page. Kasi baka mamaya, mali pala yung textbook na na-pull out mo, di ba? So, palpak. Kaya mag on the spot, magkakakalkal pa tayo sa natin, sa computer natin, di ba? So, confirmation is important bago ng lesson natin. Okay? So, ganun po siya. Yes, I'm interested about this topic. Okay, and it's all about mass media. So how do you understand mass media? It's Ayan guys, nung bago-bago din ako sa BizMates, no? Syempre hindi pa ako marunong magtanong ng mga sunod-sunod, yung mga talagang gagawin mo. Ayun pala,
kapag ganyan, ang topic is mass media. So, itatanong mo sa kanya, ano ba yung mass media? Kahit na alam mo na, itanong mo pa rin kasi baka ikaw lang yung may alam, siya pala hindi, di ba? So, mga ganun lang, kino-connect lang natin yung mga questions natin dun sa textbook. Okay? And then, any questions here? Or dun sa approach ng textbook or something, guys? Meron po bang question? Wala po, teach. Okay naman. Okay. So, ganito lang po siya. Basta lively siya. Trust more. Trust property comes more. Ayan. Tapos, pag may mali siyang pronunciation, isulat nyo lang, i-type nyo lang, ganyan. Tapos, tutulungan natin. Mga ganun lang siya. Okay? So, iba't ibang personality ng adults. Ganun din siya. Then, okay lang ba matapos na tayo ng 10:30, guys? Okay lang po ba? Yes po, teach. Okay, okay. Alright, tapusin natin ng 10:30. Okay? Kasi baka yung iba gusto nang matulog. Ayan. So, how to handle your students pa din tayo? Preparing yourself. Okay. So, ito na tayo. So, alam na natin kung paano tayo magturo ng textbook. Mag-confirm muna, tapos small talk muna pala, tapos confirmation, mga ganon-ganon. Ito yung gagawin din natin kapag magkaklase na tayo. Okay? So, preparing yourself. So, teacher, ano bang gagawin ko kapag first day ko na ng work? Ayan. Eto guys, wear simple makeup. O ito, nag-present ako sa inyo kahit na lipstick lang, di ba? Hindi naman yung porke nasa bahay tayo, guys. Yung itsurang nasa bahay talaga tayo. Di ba? Lalo na professionals tayo, di ba? So, kailangan appear professional naman ng konti. Wear lipstick tayo, tapos, ayan, konting blush lang, ganyan. Hindi naman natin kailangan mag-heavy makeup, ayan, di ba? Kasi guys, meron ako nakita dun sa mga videos ng ESL group natin, ay hindi group, page, dun sa page na ESL page, no? Nakita ko may mga nagpo-post na mga video ng mga nagle-lesson, ganyan. May makikita ko dun yung parang talaga nasa bahay yung itsura. Ako, sorry guys, napaka-meticulous ako pagdating sa ganyan kasi galing ako sa BISMATES. So after ako dun sa appearance mo na professional ka, ito yung gusto kong i-apply ninyo kapag papasok na kayo sa work or kapag magsisimula na kayo. Kasi napaka-importante yung first impression lasts. Kung paano ka mag-appear sa mga students, sa mga clients natin, sa mga parents, ganyan. Ibig sabihin, ganun din ang trabaho mo. Kapag medyo untidy ka, tignan, so syempre hindi masyadong attractive, di ba? I'm sorry real talk lang Kung ako kasi mas after ako dun sa ganun dun sa malinis kang tignan, yung neat and clean ka, professional, yung mga ganun. So, ito sinasuggest ko sa atin, wear simple makeup para pinaghandaan talaga, di ba? And then, ito guys, share ko lang din, no? Maniwala kayo sa hindi. Simula nung first day ko up until now, kapag magkaklase ako, naliligo pa ako, nagtututbrush at nagpapabango pa ako. Sabi pa ng mother ko noon, nung buhay pa si nanay ko, nung buhay pa siya, sabi niya, Diyos ko, wala naman aamoy sa'yo. Kasi guys, nagpapabango pa talaga ako. Kahit spray lang na ganyan. Tapos, talagang minahal ko yung trabaho ko from the very beginning of my work. Of my job talaga. Maniwala kayo sa hindi. So, alam nyo yun, damdamin ninyo, yamyanin ninyo na ito na yung trabaho ko. At ang balik sa inyo nun, napakasarap. Talagang ma-enjoy ninyo. So, ganun lang siya. Tapos, so ganun yung gawin ninyo para fresh kayo, yung pakiramdam ninyo, hindi yung kati-kati, kung ano, di ba, uncomfortable pagka ganun. So, maligo lang. Tapos, ayun na. Just like yung mga day jobs, di ba? Yung mga nagtatrabaho ng umaga, naliligo, nag-aalmusal. Ganun din ang ginagawa ko, kumakain ako. Kasi kailangan natin busog tayo para may laman ng ating brains, para makapag-function tayo ng mabuti. So, kailangan unahin natin ang sarili natin pagdating sa work natin. So, i-prepare natin lahat. Okay? And then, although alam nyo na, yung mga iba dito, baka yung iba hindi alam. Kaya sinishare ko to. Okay? And then, next naman po is tidy up hair. Bakit ko to sinasuggest? I used to have a short hair. Pero yun nga, like I said, mas maganda kung neat tayong tignan, di ba? Pull hair into ponytail, much better. Para wala na yung ano-ano dito, isa mo pang inaayos, tapos kung mainit, di ba? Papawis ka or something, kung wala ka pang aircon, di ba? Parang ang init mong tignan kapag may mga hair. I'm sorry guys real talk lang. Ako lang suggestion lang din. So much better i-pull hair mo into ponytail para
ready ka na. Wala ka na, eto na ako, magtuturo na ako, ayan na. Parang focus ka talaga. Okay? So, ano pa ba? Next is maintain a good posture. Napaka-importante nito kasi kapag medyo nakayukot tayo na ganyan, parang nakakatamad. Tapos, yung body system natin susunod kasi kung ano yung ano natin, yung posture natin. Kapag straight body ka, good posture ka, parang ang sarap magturo. Kahit nakakangalay sa likod. Pero ayun, masasanay tayo. Ayan, ito, may example ako ditong picture Ayan, di ba alam naman natin. Ayan tignan nyo. Ang gandang tignan kapag maganda yung upo natin compared dito sa isang picture na to. Parang casual na casual. Pero professional tayo, guys. So, kailangan mag-appear tayo na maayos, di ba? Ayan, by having a good posture. Ayan siya. And then, good posture, wear appropriate clothing. Again, iba't ibang requirements ng company. So, depende kung ano yung gusto nila, yun ang sundin natin. Kung formal business attire sa adults or casual, ayan, sa mga kids. Alright? So, kung mix naman ang students ninyo, kung meron kayong code, alisin nyo na lang kapag kids. Tapos kapag yung next lesson mo, adult siya, suot nyo na lang. So, at least hindi mo na kailangan magbihis pa ng bongga. Ayun, ganun siya. And what else? Tapusin natin dito. I think that's all, no? Okay, next na lang yung mga props. Next Sunday na lang, okay? So, ayun nga. Yun lang po yung masasuggest ko sa inyo, guys. I hope it makes sense at sana nakatulong kahit papano. Do you have any questions? Let's ask questions para bago tayo matulog. Ayun, makatulong. Any more questions po regarding this topic? Or ibang tanong po? Meron po kayo? Wala naman? Okay na po? Wala po akong question. Ay, yung iba po. Sayang naman po, may 1 minute pa. Wala na po ba? Basta yun po wag po ninyong kakalimutan yung mga importante na points, okay? So, see you na lang po sa next, sa next Sunday po, pagpapatuloy natin yung ating discussion and ayun nga, wag po ninyong kakalimutan yung mga ito, yung mga importante po na initial requirements na na-discuss natin today, okay? So, tutuloy natin ito next Sunday. Sana tayo pa rin up until the end po para, ayun, makapag-start na po kayo ng work. Okay? So, Thank yes. you. Yeah, good night na po sa inyo. Thank you very much mga teach. See you. Good night. Thank you po. Good night po. Bye-bye. God bless. Bye-bye.